pagiging mayor ko, pagiging ano ko, talagang presidente, dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Ayaw ko maging hero. Kasi kayong lahat ng mga chief of police dumaan sa Davao. And I would like to take this opportunity with the permission of the chairman that I would like to thank you, Mr. President, for your war on drugs. If there was no war on drugs, there is no Senator Bato. Maraming salamat po doon sa opportunity na binigyan mo sa akin na maging chief PNP at ako'y naging senador ngayon dahil doon sa war on drugs. Maraming salamat. At ako kung nakikinig yung PNP pati yung patuloy ninyo yan at magtrabaho kayo ng husto kasi ang droga talagang talamak. So gusto po nating ma-confirm lang dahil po nalaman natin meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa reward system. Sir, sandali. Medyo papahingin mo lang ako ng 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential fund to the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. Ito po mga karyason, hindi ko alam kung si Alan Peter Cayetano, si Senator Alan Peter Cayetano, ay pabor siya na ma-impeach si VP Sara o hindi. Pero dito sa pananalita niyang ito, hindi ko alam, gusto niyang matuloy ang kanyang constitutional responsibility, ang kanyang constitutional duty na mag-convene at matuloy ang impeachment trials. Pero dito nagiging realistic din siya at dapat magiging maingat siya kasi sinuplak na siya ni VP Sara nung mga nakaraang panahon na tinawag siyang plastic. Ngayon mga karyason, mag-comment nga sa comment section kung sinong naniniwala na plastic si Alan Peter Cayetano. Na si Alan Peter Cayetano ay isa ring tinatawag nating anong tawag sa kanya? Traditional politician. Hindi ko na nilagyan ng fucking. Kasi ayaw ko lagyan ng fucking kasi baka tamaan si Alan Peter. Dito mga ako kasi hindi ako masyadong conforme kay Alan Peter Cayetano eh. Kasi alam naman natin, re-electionist yan eh. Sayaw sa gusto mo, mamumuliti ka yan. Gusto siguro matuloy ang impeachment para makapagpasikat, di ba? Pero dito, talaga sinuplak siya ni VP Sara, tinawag siyang plastic ito. Pakinggan po natin. Cayetano, nag-lunch na po ako. And I'm very cordial when it comes to international diplomatic relations. Gusto nyo i-discuss natin yung West Philippine Sea. Yes. But hindi kasi ako plastic na tao. Oh. Oy, Alan Peter, hindi raw siya plastic. Ngayon, kung ang gagawin mo dyan sa may Senado, paandarin mo na naman ang iyong kaplastikan. Ito, pakinggan po natin Dito po kasi sa lasalungat yung sinasabi niya di ba? Pakinggan natin Pinapadismiss po yung impeachment case. I expected something like that because the elephant in the room is very simple. You want to be able to do your constitutional duty. Okay, I'll make it very clear Walang choice ang Senado. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty. Having said that, the practical side of that is you need 16 to convict. Diba? So in a perfect world, kaya nga may second oath. Kaya nakita nyo lahat ng interview ko during the campaign, diba? Hindi kami pwede mag-comment. Kasi mag-oath kami ulit, that will be fair. Pero hindi mo rin matanggal sa reporters magtatanong, Sir, pro ba kayo o anti-sumasagot? Diba? So, yung may nabasa ko isa kanina na resolution na walang loopholes, etc. etc. So that's the elephant in the room, di ba? Na how do you
follow the Constitution, both the spirit and the letter. But meron mga ayaw na mag-trial. But there is one difference talaga from the previous impeachment. Kasi sa previous impeachment, di ba, na pag presidente ang pinag-uusapan, ang inaano kasi dyan is a single day more na masyadong yung high crimes or graft corruption, etc., yung tama sa ating bansa. So walang question na any impeachment meron pinag-uusapan na accountability. Pero iba yung pinag-uusapan kapag presidente yung ini-impeach, kasi every single day he or she stays na hindi natatanggal, damage to the country. So no one will talk about it, pero I think nasa mind nung iba yan dito na yung vice president kasi pwede mong kasuhan sa piskalya, pwede mong kasuhan sa ombudsman. So there are other ways to hold them accountable na walang politika. Dito kasi, makikita nyo sa, ngayon lang ha, kung ilalive nyo, magko-comments dyan, meron neutral, yung parang sundin nyo lang yung batas. Pero madami talaga dyan, gustong makita na trinatry siya. Yung iba naman, gustong ma-absuelto kaagad. That's where the political nature of the impeachment comes in. But that's the elephant in the room. Diba? It would have been totally different case if it's at the start of the term, the middle of the term. Pero the reality is kasi final mo the day na magsa-start yung campaign a few days later. And then ngayon, we only have 2 weeks tapos June 30. Diba? That's why nga yung comment ko kahapon na hindi mo pwedeng ipagbotohan ang morality. Hindi mo pwedeng pagbotohan ang anong dapat gawin sa Constitution. Nakalagay sa Constitution, malinaw eh. May trial eh. Diba? Having said that, pwede bang masunod yung minority? Diba? So kung majority ng senador magsasabing, wala namang 16 votes eh. Kasi siyam, 10, 11 na nagsabi. Maano mo yun? But it doesn't make it right. Sir, nakakuha ba kayo o nabigyan ba kayo ng kopya ng draft? So far sa Facebook at... Narinig po ninyo yun, alimbawa daw, mayroong 14 o may sa siyam ang against sa impeachment, doesn't make it right. Para sa akin, mali ka dyan, sir. Tama ang sinasabi mo, pero mali eh. Diba? Tama na, dapat ipagpatuloy ang impeachment hearing. Pero mali ka, dahil alam naman na walang pupunta ng impeachment hearing, bakit pa itutuloy? Unang-una, masasayang yung pera. Pangalawa, masasayang yung panahon. Pangatlo, okay lang naman sa aming mga vlogger yan na magkaroon ng impeachment trial eh. Mas maganda nga mayroon kaming bablog eh. Kaya lang ang problema dito, anong epekto nito, di ba? Anong epekto sa bayan? Di ba? Hindi lang puro vlog ng vlog. Ang problema dito, ayaw kong matuloy ang impeachment. Bakit? Unang-una, wala namang pupuntahan eh. Wala namang pupuntahan ng impeachment na yan. Ang impeachment na yan ay isa lamang pamumulitika at wala naman talagang kasalanan si VP Sara Duterte. Anong impeach mo sa kanya? Di ba alam yan? Alam yan ni Cayetano. Kaya lang, siyempre, tama yung sinasabi niya. Kailangan sundin natin ang batas. Sundin natin na kailangan magkaroon ng impeachment trial. Mag-convene ang Senado na maging impeachment yun nga, impeachment judge sila, magiging mga judge yan. Impeachment court. Pero mga ka-reaction, sabi nga niya, magiging practical ka lang. Di ba, kapag nagkaroon ng de facto, yung tinatawag natin de facto yung dismissal, na hindi pa nagsisimula ang kaso, ay dismiss na. Ay legal din yun. Huwag niyo sabihin illegal yun. It's a part of the rules of the Senate na yung majority laging nananalo dyan. It's about the majority. Ngayon, kung majority, ayaw na nila ng impeachment, di ayaw. Ngayon, kung majority gusto nila ng impeachment, di tuloy. Di ba? Pero dito, kailangan si Alan Peter Cayetano, bantay tayo dito, bantay. Kasi kalabit niya si Palaka doon sa isang video. Gusto niyang kausapin sa isang party. Ini-snap si Palaka. Magaling kasi maglaro tong si Alan Peter. Magaling maglaro. Oo, magaling maglaro yan. May pa-Bible verse pa yan, pero magaling maglarong politiko yan. Oo. Mantagin mo ha. Mantagin mo. Kinakaladkad ang kanyang partner, si Pangulong Duterte. Hindi siya kumikibo.
kinakaladkad si VP Sara Duterte, hindi kumikibo. Aba, bigla-bigla, nung inilipad sa dahig ang Pangulong Duterte, bigla siya lumabas. Dahil ang sentimiento ng buong Pilipinas ay nasa kay Pangulong Duterte. Bigla siyang lumabas. Pero nung kasalukuyang kinakaladkad ang mga Duterte dyan sa may Senado tsaka Kongreso, aba, tahimik lang si Cayetano. Kaya hindi ako masyadong conforme sa taong yan. Kaibigan ni banat ba yan? Kaibigan pala. Pero hindi ako masyadong conforme dyan. Nung nilipad ang Pangulong Duterte, biglang lumabas ka? Bigla kang nagbayani yan? Pero nung panahon nandito sa Pilipinas ang Pangulong Duterte at alam mo ang injustice na ginagawa sa kanya, tahimik ka lang, Brad. Tahimik ka lang. Baka akala niya magkakaroon na ng people's power noon. Kaya lumabas na ako. Hindi, magkakaroon ng people's power kaya lalabas na ako. Di ba? Lalabas na ako kasi may people's power na. Nagkamali siya. Masyadong kalmado ang mga Duterte supporters. Ayaw nila ng martial law. Mautak na ang mga Pilipino ngayon, ayaw na nila ng martial law. Di ba, idaan natin yan sa botohan. Yun, pahiya, yung alyansa, alikansya, 12 alyansa, wala. Talo po mga kareaksyon. Ito na. Alright, Reaction TV page, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ng mga kareaksyon. Mantagin po ninyo si Joel Chua. Si Joel Chua, nung araw na naging tanga, nung araw na natuklasan natin na tanga si Joel Chua. Mga kareaksyon, dito po mga kareaksyon, makikita natin dito si VP Sara Duterte. Ito po yung araw na nagyayabang ang Quadcom, Gunggungcom na yan, nagyayabang po sila na dapat mag-take oath si VP Sara. Ito yung araw na pinagbigyan niya sila at ito yung araw na ipinakita, sinampal ang Quadcom, Gunggungcom na yan na sila ay mga walang alam sa batas. Dahil mga kareaksyon, dito sa tagpong ito pag-uusapan po natin, babalikan lang po natin. Babalikan natin mga kareaksyon na dito pa lang makikita po natin na ang panggigipit kay VP Sara Duterte, dito pa lang makikita natin na hindi po nila kayang hindi po nila kayang i-impeach ang Vice President. Diba, kinulong po nila si Undersecretary Sulueta ba yun? Diba, ito pakinggan po natin ito. Balikan lang natin ito. Tapos pag-uusapan natin kung bakit ang administrasyong Bongbong Marcos ay nais na niyang ipatigil ang impeachment dahil mapapahiya lang sila. Mapapahiya lang. Ito po mga kareaksyon, pakinggan po natin. Respectfully, may I say something? Yes, Honorable. Mr. Chair. Yes. Honorable Vice Mr. Chair? President, before I recognize you, would you like to take your oath? Yeah. I will only recognize you if you will take your oath. Okay. Okay. Let's do this. Please administer the oath of the Honorable Vice President. Yeah, yan ang niyayabangan nila si Vice President. Ang tingin nila sa ating Vice President, natatakot siyang mag-take ng oath sa mga Quadcom na to. Hindi nila alam, ayaw niyang mag-take ng oath dahil hindi nila alam ang batas. At ang gusto lamang nilang gawin ay yung mapahiya at ma-impeach si VP Sara sa kanilang mga plano na dito pa lang talagang aanga-anga sila, aanga-anga. Mag-i-impeach sila ng Vice President, dito pa lang nahalata na aanga-anga ito. Your Honor, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? Yes. Yeah, oath has been administered, Your Honors. Thank you. I will recognize you now, Okay. Honorable Vice President. Yes. Mr. Chair, the position of Undersecretary and Assistant Secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. The resignation letters of the USEX and the ASEX of DepEd were accepted by the appointing authority. And who is that? Diba? Ang tanong niya, yung si Gloria Labandera na sinabing tinanggal siya ni VP Sara at tinanggal siya ni Sulueta, na kinausap siya ni Sulueta na siya ay tanggal na. Wala pong, ang tanong niya, sino talaga ang nagtanggal kay Gloria Labandera? Si Gloria Labandera yung nagsabing may envelope
na ipinabigay naman pala di umano ni Palaka. Mga ka-reaction, dito malalaman natin na itong mga tuwadkom na ito, sasampalin sila ni Bibi Sara sa muka. At dito pa lang, sablay na ang kanilang mga kaalaman sa batas. Ano mangyayari sa impeachment na yan? Doon sa mga prosecutor, mapapahiya lahat yan. Mr. Chair, the President of the Republic of the Philippines. Yes. Yun! Yes daw. Sinasabi ninyo ang nagtanggal kay Gloria Labandera. Si Vice President Sara Duterte. Sinasabi ninyo ang nagtanggal si Solueta. Ang naman pwedeng magtanggal lang pala kay Gloria Labandera na Undersec o USEC ay ang presidente si Bongbong. Tatanga-tanga kayo dyan. Diyan pa lang tatanga-tanga na kayo tapos gusto nyo magkaroon ng impeachment proceeding? It is not the Secretary of the Department of Education. So you ask the President of the Republic of the Philippines why he accepted the resignation of the USECs and the ASECs. O diba? Tatanga-tanga pa rin si Joel Chua dito, hindi niya alam ang point ni BP Sara. Ipapakulong mo si Solueta, iko-contempt mo si Solueta. Iko-contempt mo siya. Sinasabi mo, ikaw, hindi mo binigyan ng due process si Gloria Labandera, tinanggal mo. Bakit ikaw ang nagtanggal kay Gloria Labandera? Ngayon pala, ang nagtanggal kay Gloria Labandera, ang presidente. Ang pinakamagaling na presidente, ang favorite niya, Coca-Cola. Lang niya, magpa-political test ka na kasi, oy, Bamong! What is the point, Honorable Vice President? Oh, hindi pa rin niya alam ang point. Ang point, mga bobo kayo, mga walang alam sa batas. Mga hindi alam ang ginagawa. Ang sinasabi ko sa inyo, bakit nyo kine-question ang due process? Tanungin nyo ang appointing authority, bakit niya tinanggap ang resignation letter? Due process daw. Due process doon sa pagkakatanggal ni Gloria Labandera. Yun daw ang due process. Na bakit daw ang nagtanggal si BP Sara at saka Solueta. Hindi nila alam ang mga engot na to, ang nagtanggal si Bongbong Marcos. Madam Vice President, Yes, sir. we will wala pa po tayo dun sa usapin na yun. Sa anong usapin, sir? Later po sa binabanggit po ninyo. Sa anong Wala pa po tayo sa period of interpellation. Bubuksan ko pa lamang po ang... Bubuksan pa lang yung period of interpolation, kinukulong nyo yung tao. Kinukulong niya yung tao eh. Wala pa palang period of interpolation, hindi kayo dumadaan sa due process eh. Kinukulong niyo na yung tao na wala namang kinalaman sa pagkakatanggal ni Gloria Labandera. Mga kareason, binabalikan lang po natin ito. Dito kasi yung araw na nag-take ng oath si BP Sara, na sinasabi nila sa taong bayan na takot na mag-take ng oath si BP Sara. Eh hindi naman. Kasi ayaw niya mag-take ng oath. Kasi sabi niya, tapusin na natin ito. Gusto niyo akong impeach niyo ako. Gusto niyo gawin yung lahat ng gusto niyo. Huwag niyo na akong take oath na dyan. Ano ba ako? Witness? Resource person? O criminal? Period of interpellation. Yes, sir. Nandun na kayo sa topic. Hindi po tayo nag-i-interpellation Madam ngayon. Vice President, nag-uusap po muna ang mga miyembro. Yes, so, sir. please do respect. Anong do respect? Ako gusto ko nanalo si Joel Chua eh. Ako gusto ko nanalo siyang kongresista eh. Para magtuloy-tuloy ang katangahan niya. Yes, I am very respectful. I am dovetailing from Congressman Marcoleta. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USECs and ASECs? Wala pa pong nagtatanong about that, Madam Vice President. Wala daw nagtatanong, kinulong nyo na nga, ikukulong nyo nga Solueta. Sir, kinontempt nyo Madam- Sir, dinetain nyo na yung tao for due process. Madam Vice President, Sir, nasa loob ng detention ang tao because you questioned due process.
Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Madam Vice Tinanong President. kita kanina. I'm sorry, sir. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Camera. Nakita kita sumagot, walang yaka. Camera! Di ba mga ka-reaction? Sinungaling na, hindi lang tanga, hindi lang ignorante sa batas, hindi nila alam kung sino yung appointing authority. Camera! Kita sumagot. Sinabi mo, Mr. Chairman, Secretary. motion to Hindi suspend. mo alam lahat. 1 minute ang reset. nag-a-appoint ay One minute President. suspension is declared by the chair. Oh, hindi nila alam. Suspension, sabi ni Talunan, si Talunan, yung dating NPA, dating Alex Bungkayaw Brigades. Si, ano pa ang pangalan nito? Si, walang yan, ayoko na maalala yung pangalan. Can we observe proper decorum, Mr. Chairman? Anong quorum kayo dyan? Oh, si Bold Star. Yes, Madam Vice. You need to reconsider the extension of your detention because you didn't do this. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. Mr. Chairman, yes, Congressman Taduan. Congressman ako. Di ba? Dito mga reaction, makikita po natin dito ang kapasidad po ng utak ng mga to. Nakafocus lamang sila para sirain, wasakin at ibagsak ang mga Duterte. Hindi sila nakafocus kung tama o mali ang ginagawa nila. Mali na nga si Sulueta, kinukulong nyo, kinontempt nyo na Dahil sinasabi ninyo due process Ngayon pala, ang nagtanggal ay isang hindi ko alam. At pangunahin po sa ating tampok na balita, naniniwala si Senador Amy Marcos na mukhang ayaw na rin daw ng mga senador na kaalyado ng pamahalaang Marcos na ituloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon po kay Senador Amy, mukhang kinakabahan din ang ibang kasamahan niya na baka matalo at mapahiya lamang kapag nagsimula na ang paglilitis. Wala raw kasing sapat na numero ang mga nagsusulong sa impeachment. Una nga pong naudlot ang petsa ng pagpresenta sa articles of impeachment. May umiikot ding draft resolution para agad nang ibasura ang impeachment case nang wala pa hong kaukulang paglilitis. Una itong inako ni Senador Bato de la Rosa pero ayon kay Senator Amy may iba't ibang bersyon ng resolution. Tila daw po group effort nga raw ang pagtutulong-tulong ng ilang senador para makahanap ng solusyon na umano'y sang-ayon daw sa batas kaugnay po ng impeachment case. Gate naman ni Senator-elect Pampilo Lacson, tanging impeachment court lamang ang maaaring mag-dismiss sa impeachment complaint. Habang si Senator JV naman ay nais na ituloy ang paglilitis bilang bahagi ng tamang proseso. Samantala, handa na raw makipagdebate ang minorya ng Senado kung matutuloy ang paghahain ng resolusyon para nga maibasura ang impeachment complaint laban po sa Vice Presidente na si Sara Duterte. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, nagsaliksik na siya ng mga gagawing hakbang tungkol dito. Isa nga si Pimentel sa mga nagsusulong na dapat ituloy ang impeachment kahit patapos na ang 19th Congress dahil legal at pwede naman daw itong itawid at ituloy ng susunod na Kongreso. Umaasa rin si Pimentel na kikilos daw ng naaayon sa saligang batas sa mga kasamahan niyang senador para hindi nga masira ang kredibilidad ng Senado bilang isang institusyon. Kung mangyari ito na mayroong biglang bagong konsepto na de facto dismissal, hihina ang ating accountability public officers na sistema. Kasi impeachment, kaya nga naisip yung proseso niya kasi yan yung depensa ng taong bayan Kung meron tayong nahalal na hindi dapat manatili sa serbisyo sa gobyerno, tapos mataas ito na opisyales, tapos yung ating mga district congressmen at saka mga representatives sa House, sinabi na nagkasala ito. Yan yung defense ng taong bayan, ito correct. So, huwag natin hinaan yan. Actually, palakasin natin yan. Yan nga po ang tinig ni Senator Coco Pimentel.
Samantala po nagpalalaho naman ang palasyo sa mga kalihim na nananatili sa kanilang pwesto na huwag maging kampante kung hindi tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang kanila pong courtesy resignation. Paliwanag po ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagpapatuloy daw ang pagsusuri ng Pangulo sa performance ng kanyang gabinete. Kahit daw hindi tinanggap ng Pangulo ang sinasabing courtesy resignation, hindi raw dyan nagtatapos ang evaluation ng Pangulo. Patuloy raw ang pagsasala ni Marcos Jr. sa kanyang gabinete para makamit ang mas epektibo at mas mabilis na paglilingkod ng kanyang administrasyon. Kumpiyansa naman po si PNP Chief General Nicolas Torre III na kayang maisakatuparan sa kanyang pamumuno ang 5-minute response time ng mga pulis. Ayon po kay Torre, bigyan lamang daw siya ng 6 na linggo para magawa ito. Target ng bagong hepe ng pulisya na maipasarang ilang police boxes at community precinct para mas iprioridad daw ng mga pulis ang pagpapatrolya sa kalsada. Sa pamamagitan naman po nito, pulis na raw mismo ang lalapit kung kailangan nga ng tulong sa pamamagitan naman ng pagtawag sa 911 emergency o 911 emergency hotline ng PNP. Ang pagtitiyak ni Torre, hindi lang Metro Manila ang kanilang tututukan. Yung probinsya, hindi ho yan nakakalimutan. We have 18 regions right now. So, andun lahat ang ating mga regional directors, direktang nagsusupervise ng mga tao sa ground. Yan nga po mga kapatid ang tinig ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Mga kareaksyo, dito nagkikita po natin na sabi ni Bongbong Marcos, sinaano daw po niya yung kanyang mga gabinete. Patuloy daw po niyang, anong tawag doon, ine-examine. Anong alam mo nung natapos mo? Anong i-examinin mo sa kanila? Ikaw magpa-drug test, exam mo. Yun yung gawin mo, magpa-exam ka. Political test, para mapasinungalingan mo yung sinasabi ng mga netizen katulad ni Madam the number 1 Guanzon. Sir, your comment po dun sa sinabi ni Senator Chis Escudero na sunod-sunuran, parang sunod. O, di ba? Sabi niya, anong comment nyo na sunod-sunod na kayo sa sinabi ni Escudero? Anong comment sa inyo? Pinabulanan ng mga kongresista ang akusasyon ni Senate President Chis Escudero na sunod-sunod lamang sila kay Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Deputy Majority Leader at La Union versus si Congressman Paulo Ortega, bagamat leader nila si Speaker Romualdez, may sarili naman daw silang mga opinyon, lalo na raw pagdating sa usapin ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Nagpasaring kapon si Escudero sa mga kongresista na tila nasa sanay daw na diktahan ng Senado sa kung anong gusto nilang mangyari sa impeachment complaint. Wala pong inuutos sa amin si Speaker. Hindi po yung trial. Wala. May kanya-kanya pong pag-iisip ang mga congressman. Hindi naman po magiging seasoned politicians yan kung the mere na susunod na lang po sila sa isang ubas. Hindi naman sila magiging seasoned politician kung hindi sila matakaw sa pera. Kung hindi sila marunong maging unyang at balimbing. Di ba mga karyasyo? Di ba? Seasoned politician. Meron ka bang alam na seasoned politician? Ang seasoned politician ay nanggagaling yan sa mga, alam mo na, katulad mo, ikaw ay seasoned politician, anong ginagawa mo? Nakanganga. Naghihintay ng pagpapala galing kay Tamba. Ulitin po natin mga karyasyo na itong balbasarado na Ortega na to. Seasoned politician ka ba? Pinabulanan ng mga kongresista ang akusasyon ni Senate President Chis Escudero na sunod-sunod lamang sila kay Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Deputy Majority Leader at La Union versus si Congressman Paulo Ortega, bagamat leader nila si Speaker Romualdez, may sarili naman daw silang mga opinyon, lalo na raw pagdating sa usapin ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Nagpasaring kapon si Escudero sa mga kongresista na tila nasa sanay daw na diktahan ng Senado sa kung anong gusto nilang mangyari sa impeachment complaint. Wala pong inuutos sa amin si Speaker. Hindi po yung trial. Wala. May kanya-kanya pong pag-iisip ang mga congressman. Hindi naman po magiging seasoned politicians yan kung the mere na susunod na lang po sila sa isang ubas. Kailangan po ang desisyon natin at the end of the day nanggagaling po sa mandato ng taong bayan. Giniit naman ni Manila 2nd District Congressman Rolando Valeriano na siyang nagpaimbestiga sa confidential funds ni VP Sara na hindi siya dinidiktahan ni Speaker Romualdez. Hindi nga raw sila nag-uusap nito. Sir,
Bininiktahan po ba kayo ni Speaker? Never po. Ako sa party ko, bihirang-bihira kami magkita ni Speaker. Actually, nakita kami ni Speaker dito lang po sa plenary. Never po kami nagkakausap ng personal. Hindi po kami po yung sumunod sa taong bayan. Baka Valeriano, nakalimutan mo meron na ng cellphone ngayon. Baka nakalimutan mo meron na cellphone. Baka nakalimutan mo marami sinungaling dyan. Kasama ka ba sa mga sinungaling? O di ba Valeriano? Oh, ito mga kareaksyon. Sir, your comment po dun sa sinabi ni Senator Chis Escudero na sunod-sunuran, parang sunod-sunuran yung House sa mga gusto ni House Speaker. I know, right? What happened? Hindi, ano naman tayo, the Speaker is our source of inspiration and our mentor and our guiding light. Siya po ang leader natin dito sa camera. Ay, sorry, camera. Ang dami kasing camera. Siya po ang leader natin dito sa camera. At nag-statement naman na po ang ating Speaker na sinabi na po niya, it is with the sound discretion of the Senate, and ang tagal ko na rin po sinasabi sa ating mga briefing natin before sa mga press con na it is a leadership call and it's a call to action. So yun lang po ang masasabi ko at this time. Yung comment ko naman po regarding po dun sa trial, matibay po ang Constitution at nandiyan po ang ating Constitution at the Senate must try. Kahit ano pong mangyari, ang Senado po ay kailangan magpatuloy ang trial. Yun lang po. Maraming salamat. Sir, ano po yung hearing ngayon? Ano po yung ina-expect natin today sa hearing? Ano yung nangyayari sa hearing ng may mga personal bakit susulong na ano pa? Hindi po kasi ako nakapagbabad kahapon. May short meeting kami sa committee kasi naka-duty po ako. So, na-expect ko na, maganda po kasi itong topic na ito. Sabi ko nga po sana mag-continue to sa 28th Congress kasi pag tinitignan. Alam niyo, wala na po silang gagawin talaga mga inayupak na to. Wala po silang gagawin mga animal na to. Wala silang gagawin. Wala silang gagawin para sa taong bayan. Ang kanilang gagawin ay para sa kanilang mga pansariling kapakanan. Para mapabagsak ang mga Duterte at walang Duterte makatakbo sa 2028. Yun po ang gagawin nila mga kareaksyon. Alam mo! Diba? Kaya dito mga kareaksyon lang po ba ninyo na ang mga to pinapakita lang nila kung gaano sila kahinang nilalang. Sila po mga kareaksyon ay mga maihinang nilalang na. Wala po sila, hindi po nila kayang gawin ang gusto nilang mangyari kasi nga hindi po nila alam ang batas at kasi nga akala nila kaya po nila mga Duterte. Kaya nagkakamali po sila dyan. Paano nila kakayanin ng mga Duterte? Kung mag-isa lang si VP Sara, hindi pa nila kaya. Diba? Ngayon, kung halimbawa, na ayon sa rules ng Senado, yung tinatawag nilang de facto dismissal, kasalanan ba yun? Kasalanan yun? Hindi naman, di ba? Di ba? Kaya naman mga ka-reaction, dito, Tore, ito meron akong na-receive na text. Yung daw ginahasa dyan sa may Kabataan Party List. 3 minutes papuntahin mo yung police down. Paimbestiga mo yun, Tore. 3 minutes Galing mo, Tore, para kasi anong tawag doon? Super Pares. Para kasi Super Pares. Di ba, Tore? Para kasi sa Super Pares. Ito naman po, pakinggan po natin itong mga kareaksyon, ha? Hindi. At panguna... Sandali lang. Pakinggan po natin ito mga kareaksyon, ha? Ito, napaka-importante pong tapusin natin ang video na ito. Dahil dito sa video na ito mga kareaksyon, talagang makikita natin kung gaano po kalupit ang Pangulong Duterte. Heto na! Sir, sandali. Medyo papahingin mo lang ako ng 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, sa dating hearings ng Quad Committee,
retired Police Colonel Edelberto Leonardo confirmed na merong reward scheme for police personnel under the drug war of former President Rodrigo Duterte. At meron din pong isang interview mismo sa dating Pangulo na kaya gusto niya ay INC, yung merong key roles sa drug war, ay dahil nga kapag INC daw, mapagkakatiwalaan sa pera. So gusto po nating ma-confirm, given the presence of the former President, kung totoo yun na INC yung mapagkakatiwalaan sa pera para dun sa reward system. The reward system. Ganito yan. Lahat ng governors pati mayors ginagawa yan. If there is an operation which is not funded by the police because there is really no money, particular money for every crime committed at yung for the operation, lalo na out of town, you have to provide. If it says Davao City, outside of the province, Cotabato, prosecutor kasi ako, so I will begin to count kung magkano. Sabi na, sir, sa South Cotabato, gaano kalayo yan? Anong gamitin ninyo? May gasolina, pagkain. So, ang pagkanguri ko, pagkain. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. Magamit nila yan, gamitin nyo yan. Pag may sobra niyan, magsabi sila, sir, hindi na ubos kasi nahuli ka agad. Kasi marami, hindi mo masuloy, hindi mo mabulsa yan kasi marami kayo dyan sa team na police nag-ooperate. Sasabihin mo talaga yan pagbalik, sir, may sobra dito, sir. Ilan? Sir, kalahati. Sabi ko, inyo na yan. Mr. Chair. Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. So Mr. Chair, dahil ngayong kina-confirm na rin naman ng dating Pangulo na merong reward system at sabi po niya hindi lang pala siya yung gumagawa niyan. Meron ding iba na gumagawa niyan in relation dun sa anti-drug campaign. Mr. Chair, I'd like to delve into specific persons na napangalanan na rin dati sa Quad Committee. Nabanggit din ng dating Pangulo sa Senado, merong pong alias Smoking na tagabigay ng pera sa mga pulis para sa drug war operations. Ito pong si Smoking ay bahagi po dati ng Presidential Management Staff. Tama po ba, Mr. Chair? Yes, an employee of the management staff. Mr. Chair, bakit kinakailangan na isang taga-presidential management staff ang tagabigay ng pera? Saan po ba nanggagaling yung pera na siyang ginagamit para dun sa reward system? The Peace and Order Fund of the government. Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office at sabihin ko mag-distribute ako. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund, saan po yun specifically nakalagak? Galing po ba yun sa pondo ng Office of the President? Lahat ng opisina, sir, from the President down to the Governor, Mayors, may Peace and Order Fund. Discretionary yan ng Mayor, ng Governor, ng Presidente. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund sa mga local government units natin, yun po ay kinukuha mula dun sa confidential fund. So kung sa Office of the President, lalo na't meron ding allocation for confidential and intelligence fund, dun din po ba kinukuha yung Peace and Order Fund para dun sa reward system? I will not answer your question. I do have to make an accounting of what I did as President. That's official and personal to me. Mr. Chair, bahagi ito ng ating gustong siyasatin dito sa Quad Committee kasi kanina din naman po ang banggit lahat
nung mga nagpapatupad ng ganitong operations, yun yung source, Peace and Order Fund. Pero kailangan malinaw din saan talagang item, anong allocation po yun. So kung sa mga LGU, malinaw naman, confidential fund. Pero sa Office of the President, dahil po actually ay iilan lang naman yung mga line items doon. At kung meron dyan na pinakaswak para dun sa Peace and Order, yun po ay Confidential and Intelligence Fund. So gusto po nating ma-confirm lang, dahil po nalaman natin meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa reward system. Sir, sandali. Medyo papahingin mo lang ako ng 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential fund to the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. I am prohibited from doing it. Mr. Chair, I believe hindi tayo pwedeng sabihan dito sa committee na hindi tayo pwedeng magtanong lalo sa mga bagay na relevant dun sa ating investigations. And Mr. Chair, I was not even asking kung sino yung mga hanggang sa level ng mga regional police units, sino mga nakatanggap. I was simply asking yung nature ng paggamit ng pondo na iyon. And Mr. Chair, there's nothing in the joint circular on confidential and intelligence funds that says that we cannot ask general questions, Mr. Chair. Kaya kung ayaw po tayong sagutin dun sa ganong mga bagay, then I think that's actually an indirect admission na dun talaga nanggagaling at ayaw lang pong specify ng ating resource person yung nitty-gritty. Pero yun na po yung nagtutugma yung Peace and Order Fund na pwede talagang kunin doon sa Confidential and Intelligence Fund na actually ay lumobo ng sobrang taas sa ilalim po ng term ng past administration. So actually po, we gave our resource person a chance to answer pero nagdi-deviate po mula doon sa paano talaga sana sagutin ng diretso kasi simple lang naman po yung tanong kung doon ba kinukuha. Okay, let me answer you. Chance to answer. You are asking as if you are from the COA. Hindi ka naman COA. Hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam. COA, kailangan mo ng report so you have to bring the papers. You're asking questions that are pertaining to COA. Ano? Hindi naman ako COA. Mayor ako tapos presidente. Sige, Mr. Chair, I won't belabor the point pero tingin ko ang mga kababayan natin yung makakausga. Malinaw naman po na wala po sa aming dalawa yung taga-COA pero mismo po nasa memorandum circular din naman na dapat ay ipatupad ng COA na dapat ay kung mayroong mga ahensyang nabibigyan, nagagrant ng Confidential and Intelligence Fund, dapat po hindi nga yan in the first place nakatago mula sa mga kababayan kasi the fact na nakatago po yan, ito po yung nangyari. Nagamit po ang pondo na yan para dun sa mga extrajudicial killings na kumitil ng buhay ng mga kapwa nating kabataan, magiging yung tens of thousands ng mga pamilya na actually ay hanggang ngayon nagdurusa at walang hustisya. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban para mapatay, para masabing nanlaban. Correct.
Correct. Para That was a very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may Yes, say, as a it's not, civilian, sa well, professional police. It Salamat depends kayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Sabihin mo, putang ina, huminto ko pag hindi, tutudasin kita. Yun ang, lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagka pumasok yung pulis doon, hindi mo sabi, hoy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, mga pulis, kung mga tao na harapin ko, o let us be, labas na lang natin yung, pati yung lengguwahe. Pero Mr. Chair, forgive me for interrupting. Hindi, Speaking of patapusin mo muna lengguwahe, ako. sorry sir, Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you. Hindi tayo Mr. President, Mr. President, excuse me, sir. Senator Bato. Yes. Senator, may I yes, sir. Go ahead. interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang ganon isili. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayan o. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkano bang, ilan bang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danao, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Tangina yan. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Mag-criminal, they go after the innocent people robbing. Mabutit na lang sana kung aakyat ng bahay. Mayor ako matagal. Aakyat ng bahay, magnakaw, re-rapin yung bata, re-rapin yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano kaya ang tingin ninyo sa... I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako, hardliner, alam nila yan. Pati pulis alam nila. They are not
ready siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga pulis, putang ina kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Mr. Chair. No need to strike it out if that is the real way that the mayor then phrased his sentence. Yes, Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Tempore. Says Senator Risa? Opo, Mr. Chair, kasi siguro napansin pati ng former president yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Bakit Iba po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Salamat, SP Pro Tempore. Salamat, Mr. Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Talagang napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, may I interrupt you? I'm done, Mr. Chair. Kindly. Itong mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon yan sa Academy nila, sa PMA, they are from there to, yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin, sir, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami akong patay mo, sir. Kulong mo na lang natin, sir. Total. Sabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi ma-release. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli. And they will mag-hold up na naman yan. Yan ang lalo na yung mga kaso na magnakaw, tapos mag-rape, tapos magpatay, o Mr. Chair. Can we let the President complete his sentence? What were you trying to say, sir? That yes. Mag-rape, magpatay, magnakaw, magpatay, and then what do we do with them? Ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Kaya hindi ko lang sinabi ko yan kasi hindi ko lang sila mautusan ng gano'n na gaya na sinabi ko, nag-rape ng bata, yung pinatay, patayin mo. Hindi ko mautusan itong mga to. Sabi ko, karamihan sila PMA, hindi maniwala yan ang ganon. Sabi man, sir, mahirap yan. Kulungin na lang natin, sir. Walang dumaan yan sila sa... There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata, 3 years old, rape, patay, tapos nandoon yung tiyuhin. O sinabi ko, putang, patayin mo, out of outrage. In the moment of outrage yung, putang, patayin. Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung tito? Pinatay? Hindi. Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para masabing nanlaban. Correct.
Correct. Para That was a ma-minimize. very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may Yes, say, as a it's not civilian, sa okay, professional police. It Salamat depends kayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. Mine. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan ang salamat kayo, totoo Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Thank you, Mr. President. Thank you for Senator putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Silence, please. Osaa, silence the gallery, and those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Okay. Gallery, please do not encourage me. Huwag nating kalimutan, may bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Bagamat hindi daw pulis, may death squad siya. Yun yung iniimbestigahan nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para i-scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad, anuman ang pangalan yan, police o non-police ba yan, kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are for the record, Mr. correct, ma'am. Tama Thank you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. So, ganito na lang. Huwag na lang yung pulis. Kawawa yan, wala yung sa experience, Davao, ako. Imbestigahan niya ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan ninyo. At kunin ninyo yung record sa Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, nag-warning ako, huwag kayong gumawa dito. Kasi gusto ko ang Davao. Ang Davao was a very kawawa noon. Alam ninyo, sir, alam panahon ng NPA nung hindi pa ako mayor, kita mo ang Davao. Left and right ang hold up, walang makalabas sa bahay. Pati mga pulis takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nag-agyat ako sa bukid, nung na-mayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad natin, yung mga top honso ng Communist Party, bilangin ninyo sa ilan ang taga Davao. Saan ang pamilya nila? Sa Davao. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow-up question ako sa dating presidente. Go ahead, Mr. Chair. Squad. Mr. Chair. Salamat kaayo, Mr. Chair. Kanina, sinabi nyo there were 7 people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at paki-describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko? Ang death squad ko, ma'am, is... of course, it is organized.
Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay niyo. Pero anong structure ng death squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? At sino yung 7 yon na miyembro ng death squad niyo? Crime. No sir, yung pangalan nung sabi niyo, 7 tao na nasa death squad niyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay sir, ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure nung 7 yon? Merong bang team leader, may 2 tenyente, then may 4 pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam niyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, may reward po ba yung 7 iyon sa death squad niyo? Again, ma'am? May rewards po bang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad niyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad niyo? Yun ang allegations. Hindi po, yung sinabi niyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Hindi po ako lumalabas. May ibang lumalabas. Yung dito sinabi po ninyong death squad, may rewards po ba yun? Centered sa police na sinasabi na binabayaran. No sir, pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Yung civilian? Unprompted. So, kung civilian yon, yung sinabi nyo na death squad nyo na 7 tao, may rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Hindi ma'am, mayayaman yung mga, maraming gago na mayayaman sa Davao. Ano pong connection ng mayayaman sa Davao? Gusto pumatay ng mga kriminal. Because they want their city to be safe. Nagbibigay sila, yung mayayaman, ng rewards sa death squad? Yes sir, bago po yan. Sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, hindi ma'am. Sila si Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait, kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana Pero kung sagot. ang problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasait ay patay na. Ayaw kung marami. Police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May rewards po ba sila? Kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung 7 miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung Walang police rewards. yan. Lalo Hindi ng ho. police. Bakit ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba, hindi po. Trabaho Paiba-iba po nila yung yan. sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga pulis. Oo. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. So libre lang yung May I remind the pagpatay. Senator, this is just an intervention. Yeah, sorry. We have to follow, I apologize, we have Mr. to Chair. follow the Yes, order. I submit, please. Mr. Okay. Chair. Ako noon, nung na-mayor ako, I was not looking toward a re-election. Wala sa isip ko yun. Ayan sila, si Bato. Nung nag-mayor ako, sabi ko, hindi ako interesado na ma-re-elected. Putang ina, magtrabaho tayong lahat. Ito ang gusto ko. Pati kayo mga pulis, putang, papatayin ko kayo litsi. Huwag ninyo akong... Kasi pagka-mayor ka na, magpa-ano-ano ka lang, palutay-lutay ka lang, wala mangyari sa Pilipinas, maniwala ka. Lalo na yung mga mayors na pumapasok sa droga, yan ang dapat unahin patayin. Mr. Chair. Thank you, Mr. President. So what I'm getting, Mr. President, is that yung
imperfection noong ating programa na War on Drugs, nakabase po doon sa ilang mga local government units na wala ho talagang totoong political will para labanan ito dahil binabanggit nyo nga po, marami or may ilan sa mga LGUs ang pananaw ay ma-re-elect lang. Re-election. Hindi talaga durugin. Ayaw magkaroon ng problema sa re-election niya. Yung iba naman, takot. Lalo na sa probinsya. Lalo na yung nagninegosyo ng droga, may mga baril, tapos may tao. Mr. Chair, with the permission of Senator Villanueva, quick interjection. Yes, Senator Ontiveros is recognized. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors. For everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect, kahit pa yung mga high-value targets, may due process. And the president of all dapat ang nag-uphold niyan. So unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For the record, Mr. Okay, Chair. ma'am. Ganito yan. Mabutit dumating ako dito. Pasalamat talaga ako para lumabas, ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo, pagka mayor, pagka sindikato, hindi mo matanggal yan. Hindi mo basta-basta matanggal yan. And they are there, so many stories abound. Hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Dito sa Maynila, mga mayors, pera. It's always money, 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 money. Kaya pagka nandyan, either they are in cahoots with the law enforcers or yung ibang mayor takot. Yung sa probinsya, kung magka-mayor ka, kaya wag kayo, may nakikinig ngayon, wag kayo magpili ng mayor na pitsugin. Kasi wala talagang mangyari. Pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa siyudad mo. You have to, maraming problema na nakatago, ma'am, na hindi natin nakikita. Nasa undercurrent yan. Hindi natin nakikita yan. Sino po ba yung mga yon? All over. Mayors. All over. Hindi ko masabi. Just for the record again, Mr. Chair, and with thanks to Senator Villanueva, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect, maliit man, malaki, mayor, na suspect sa drugs ay dapat patayin kasi may due process po. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Yan ang, that is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madala sa pakiusap yan. Sabihin mo, putang ina, huminto ka pag hindi, tutudasin kita. Yun ang, lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagka pumasok yung pulis sa droga, hindi mo sabi, hoy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, mga pulis, kung mga tao na harapin ko, o let us be, labas na lang natin yung, pati yung lengguwahe. Pero Mr. Chair, forgive me for interrupting. Speaking of lengguwahe, sorry sir, Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you. Hindi tayo Mr. President, excuse me, sir. I am relating a conversation. I am, hindi ako nagbumura.
Mr. President, okay. Sinasabi ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa Correct. tao. Klaro na po yun, Mr. President, na when you relate to the police officers, may kasamang mura. Pero okay na, klaro na po yun. Pwede na nating hindi ulit-ulitin, Mr. President. Hindi lang, kung sabihin ko na kanya, papatayin kita. Hindi lang ako magmumuno sa... Okay. Iwasan lang po. We try our best na iwasan na po. Anyway, naintindihan po. I would like to express my apologies, especially to Senator Ontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka, even in front of anybody. Gano'n talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako, kasi galing ako sa baba. Salamat kayo, Mr. Chair. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin ng seryosong bagay ng war on drugs saka extrajudicial killings. Ako bastos, Salamat kayo, wala ang hiya talaga ako. Yan ang totoo. Tigilin na po natin yung pagsisira at paninira sa mga institusyon. Hindi ba paninira, ma'am? Sinasabi ko, kulang. Pero may nasabi hindi nila kasalanan. Ang ideya talaga kulang ng tao, kulang ng organization. Pero I heard the term, Mr. Chair, you have to have, Mr. President, tao, pati pondo ng pera. There are ways na i-strengthen ang PIDEA na hindi natin sinasabing hindi mo dala sa istorya yan dito. Actually, okay. No. Excuse me, Mr. Chair. Miyembro po ako ng committee ito, ng subcommittee at ng Senado. So, I am just making an interjection. Yes. Pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang, I will do the same thing again and again and again, basta nandyan yung droga. Mr. Chair. Yes, ma'am. Mr. Chair, I believe we've given the proper leeway and respect to the former president. Hindi po ito midnight COVID briefing. And I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga. Pinag-uusapan po natin kung yung polisiya, naging polisiya nyo. Mr. Chair, if I may. Salamat kayo, Mr. Chair. It's actually the turn of Senator Bato. And let's give him 10 minutes of uninterrupted time to ask questions. Sandali mo naman. Before my time starts, Mr. President, Mr. Chairman. May I just be clear on this? Yung ano yung lumalabas sa karakter ko, yung policy ko, yun na yung experience ko, kaya lumalabas yung sa utak ko, pati bunganga ko. Yun na yung galit ko. Galit talaga ako sa droga, sasabihin ko sa inyo. Mainit ako. Thank you. Thank you, Mr. President. Lahat tayo, we are all the product of our own experiences. Tama. Sige, Senator Bato, you have the floor. Yeah, thank you, Mr. Chair. I just would like to remind our colleagues, Mr. Chair, if I may, that we invited the former president to listen to him. Sana kung magsalita siya, bigyan na naman natin ng time dahil pumunta siya dito eh. Si Senator De Lima kanina, haba-haba ng sinasabi. I never interrupted her. Kahit anong sinasabi ng mahaba. But, itong ating nag-raise pa nga ng hand yan kasi gusto niya magsalita. Sana, hintayin natin matapos. Huwag natin i-interrupt, Mr. Chair. Yun lang po. Nagpapalabas na ako ng aking observation. Salamat sa Senator, pero yun, nasabi ko na rin, nalabas ko na yung galit ko. It's really a rage dito sa... anak lang rin ako ng mahirap. Kaput. Dumating kami ng Davao na we have to hack. Puro kahoy pa yan. We have to clear the forest para makapusto kami. Kaya, dumaan ako dyan sa yung boulevard na yan. You'll be familiar because you're from Mindanao.
Diyan kami nakatira sa nagkarinderya ang nanay ko noon nung dumating kami sa... Kaya nakita ko yung hirap ng... Lalo na sabi ko yung nanay na lumabas, nagtrabaho, padala ng pera, tapos yung pera niya nandoon sa droga. Thank you, sir. I'm sorry, but tapos na ako. Nailabas ko na. Sige. Salamat. Hindi na ako magano. Ito for the information, si Colonel Grijaldo. Ayan. Ngayon, ang Davao, ngayon, taga-Davao ko man. Taga-Davao kayo lahat. Kayo mga general, dumaan doon. O ano, good time na. Peaceful na. Walang gulo. Walang pickpocket. Pero wala, hanggang dyan lang. Kalimutan na ng tao yan because sa bagay naman trabaho mo yan eh. Tama naman sabihin ng tao na, bakit kami may utang na loob sa iyo? Bayad ka. Trabaho mo yan. Tama yan. In theory, tama yan. Tama sila. Kayong mga pulis. Ikaw. Pati ako. Pero yung dapat lang ng malaman na yung pagiging mayor ko, pagiging talagang presidente, dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Ayaw ko maging hero kasi kayong lahat ng mga chief of police dumaan sa Davao. And I would like to take this opportunity with the permission of the chairman that I would like to thank you, Mr. President, for your war on drugs. If there was no war on drugs, there is no Senator Bato. Maraming salamat po doon sa opportunity na binigyan mo sa akin na maging chief PNP at ako'y naging senador ngayon dahil doon sa war on drugs. Maraming salamat. Kung nakikinig yung PNP pati yung patuloy ninyo yan at magtrabaho kayo ng husto kasi ang droga talagang talamak. Kawawa ang Pilipino anong tawag dyan sa Tagalog, patapol-tapol, patamad-tamaran kayo niya. Trabaho kayo ng gusto, alam ninyo na ang droga talamak. Kaya kayong mga presinto, yung area of jurisdiction mo, pag mandyan pa yung droga, umalis ka. Kung chief of police ka ng syudad, pag may droga at hindi mo kayang pumatay, takot kang mamatay, putang ina, umalis ka dyan sa trabaho mo. Sorry for the... Thank you, Mr. President. I think, Mr. Chairman, medyo mahaba na yung time ng ating... Yes, alam ko. Gusto na siyang magpahinga. Thank you. If the President can still stay a little longer, okay lang, sir? For a couple more minutes? I am at your disposal, sir. Sige. Ako magsabi ninyo hanggang bukas tayo dito. Okay lang. Wala akong magawa. Actually, dapat Senator Bato, nag-apologize tayo kay President for starting our hearing in the morning. Doon siya nahihirapan actually siguro. In the same manner that I would like to express my apologies, especially to Senator Ontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka. Even in front of anybody. Gano'n talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako, kasi galing ako sa baba. Salamat kaayo, Mr. Chair. Hindi ako sensitive.
Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya, ng seryosong bagay ng war on drugs saka Kaya extrajudicial killings. ako bastos ma'am, Salamat kaayo, wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. Thank you, Mr. President. I am now, hindi sa lahat ma'am, baka sabihin mo magwalang hiya ako sa inyo, hindi yan. May kunting edukasyon rin ako. Decency. Yung demeanor ko, yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko, sa kriminal yan. Naging prosecutor ako, matagal masyado. Ako muna. Professor ako ng Professor ng Police Academy. Thank you, Mr. President. Sir, Mr. President, sige. Senator, may I be allowed additional moments? Alam mo itong war of the... Itong PDEA, hindi man sabihin inutil. Pero kung yung PDEA, ang asahan mo to fight drug, patay ang Pilipinas. Take it from me. Galing ako sa taas presidency. Galing ako mayor, congressman. Hindi kaya ng PDEA. Hindi nga niya alam sino yung mga diyan sa palibot dito sa Batasan, sino yung mga drugista diyan sa Police talaga yan. Police. Ang sekreto niyan is mayor, pati police at barangay captains. Yun lang yun. Yun ang kailangan mo. Huwag na yan generals. Police, kapitan, police, barangay. Yan. Well, generals, malayo masyado yan. Anak ng puta. Sorry. Wala yan. You cannot solve the problem. Nandito na lang rin tayo pag-usapan natin what's the best approach to. The best approach really is dito sa baba. Barangay captain, tapos yung mga mayors, dapat nilang pukpukin talaga. Pag ang isang mayor, pag sinabi niya na walang droga dito sa siyudad ko, hindi naman ako nagyayabang. Pupunta naman kayo ng Davao kung gusto ninyo. Meron kayo. Pero pag sinabi ko, dito sa Davao, walang droga, wala talagang droga. Ilang police chief dyan. Ayan, si Gamboa, Danao, pati ito, dumaan si Koy. Pag sinabi ko sa kanila, walang droga, kayo ang... Sabi ko, ipapakaw ko talaga sila sa cross. Nagpagawa ako ng cross dyan nilagay ko sa barak sa likod. Ipapako ko yung police director dyan na pagka may... Trabaho ninyo yan eh. Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. Yes, Senator Bato, you have the floor again. Sige. One interjection lang, if I may, papahingahin mo natin si President Duterte and I will proceed to Colonel Hector Grijaldo. With your permission, pero kung ayaw mo, okay lang. Ano yun? Senator Risa wants to interject. Okay lang, with your permission. Pwedeng hindi. Para kanino? For the record only. Okay. With the permission of Senator Bato, go ahead. Dagan salamat, Mr. Chair ug Senator De La Rosa. For the record lang, in fairness sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency is the lead anti-drug law enforcement agency responsible for preventing, investigating, and combating any dangerous drugs, controlled precursors, and essential chemicals within the Philippines. So, tigilin na po natin yung pagsisira at paninira sa mga institusyon. Hindi ba paninira, ma'am, sinasabi ko kulang. Pero may nasabi hindi rin nila kasalanan. Ang PDEA talaga kulang ng tao, kulang ng organization. Pero I heard the term, Mr. Chair, you have to have, Mr. President, tao.
pati pondo ng there pera. There are ways na i-strengthen ang PIDEA na hindi natin sinasabing Hindi mo dala sa halos istorya yan dito. inutil. Actually, okay. No. Excuse me, Mr. Chair. Sige. Miyembro po ako ng committee ito, ng subcommittee at ng Senado. So, I am just making an interjection Yes, in fairness sa PIDEA na isa sa mga importanteng institusyon ng law enforcement natin, particularly in suppressing the supply of drugs. For the record lang, Mr. Chair. Daghang salamat, Mr. Chair of Senator De Sige, La what's the Rosa. opinion of the Ako President naging is... mayor, congressman, naging presidente. Ang sinasabi ko dito, wala akong tinatamaan. I'm just expressing, I said, my experience. Na kung ano talaga ang kulay ng droga dito sa Pilipinas.